What's up, Kumuster A natin dyan? Alam nyo ba na may pinakabagong upgrade ang isa sa nag-o-operate sa North Luzon, especially Cagayan and Isabela? Halina at sumahan nyo ko as we witness the newest upgrade of GB Florida Executive Sleeper Bus. Dito lamang po yan sa Mr. A. Unang-una ay nagpapasalamat tayo sa GB Florida Management upang ma-witness ang kanilang newest upgrade ng Executive Sleeper Bus. Pero alam nyo ba na bago ito na-introduce ay ito munang inilabas ang kanilang blue version ng Scania series nila. At syempre, upang ma-witness niyo kung ano nga ba ang experience ko sa unang Executive Sleeper nila, ay panoorin nyo po na ang unang video ko na nasa link upang mapakinggan at mapanood ninyo yung mga kagandang effects. So ngayon, ito na ang inaabangan natin. Ito na ang inaabangan nila dahil ito at isa sa mga pinakamaganda at pinaka-surprise na upgrade ng GB Florida Management, introducing their newest Executive Sleeper Bus with a version na may pinaganda in a cyan color. Ito ang kanilang loob at mas pinaganda na ang features nito. Maliban pa sa mga freebies na nakahanda sa loob ng Executive Sleeper Bus ng GB Florida, ay meron pa itong mga kasama at mga napagandang features pa upang maranasan ng mga pasahero kung ano ang pagkakaroon ng magandang experience sa ride nito. Unang-una sa lahat, ang kanilang comp team na ibaba na itaas para makita nila na kung anong kaganda nito at hindi mawawala ang kanilang restroom na mahalaga sa pasahero. Halika at tingnan nyo ang experience ko. Okay, so isa po sa mga magagandang content, isa sa mga bagong labas po at bagong improved version ng Scania ng GB Florida. Ito, yung 2x2 Executive Sleeper. So, yun ay mas pinaganda siya. So, kung mapapansin mo ninyo yung loob, ayan po, yung mula dito sa kortina, mapapansin po natin na magpaganda na siya tignan. Pag inoplay natin, inoplay, yan. Ito yung pintuan kung mapapansin po ninyo. So ngayon, susubok tayo both up and down para mas ma-experience natin kung ano nga ba ang magiging magandang experience pag sumakay tayo dito sa bagong nilang unit. Halika, samahan niyo kami. Ito na ang kanilang pinakamaganda at pinaka-newest ngayon sa mata ng publiko. Ang kanilang Executive Sleeper Bus Cyan Color version 2 na may pinagandang honeycomb theme sa taas at may ilaw din sa bawat gilid para makita. Ito ang kanilang interior upang makita ng mga driver na ito ay napakaganda kahit sa gawang pura pa lang ay ang mga Pinoy pa rin ang mananahit. Maliban pa dyan ay marami itong features katulad nila ng tablet, ang ilaw, ang upper and lower deck na mga sleeper, mga headset, blankets at marami pang iba. Halika at samahan nyo ko i-review ang kanilang bawat bus na bawat upuan sa Pinay. Okay, so tayo po ay papwesto muna sa baba dahil ito po yung ating first part. Okay, so tayo ay for example ay dito tayo sa seat number 5, seat number 6. Ito yung down. D6 na tinatawag kapag di po is down, and kapag U6 po naman is up po ang tawag po dyan sa mga seat na to. Dito sa isa sa mga features. So, ito yung mga kagandahang features dito sa loob. Ito, mas pinaganda nila yung loob nito. Compared dun sa una-una, ito yung pinakamaganda, pinaka-luxurious na to. Ayan, no? Yan. Mas smooth siya. Mas smooth siya maupuan kung papaano ito umupo. Ganito rin yung nagiging ano niyan. And also, ito, yung nandito sa loob, maganda yung may mga magandang couches. Ito yung sofa. Ito yung reason kaya may maganda yan. So, ito yung seat belt na lagi nating ino-occur sa bawat video ko. May mga seat belt yan. Okay? So, ngayon, papasukin natin at tatry natin dito sa loob. Ngayon, susubukan na natin pumasok sa loob itong sakay natin dito. Mapapansin nyo, yun, no? Ito yung
ride natin sa sleeper. Yan. Yan po, no? Okay. So, dito sa loob, may mapapansin tayo na ito yung kortina na ginagamit kapag ilaladlad nyo lang to. Diba? Kapag niladlad nyo yan, hindi na yan basta kasi all of the place really works well. Meron kasi dito, yan, katulad dito. Yung katulad po nito sa loob ng sleeper, ito yung pinakamagandang experience. Kung gusto nyo pumunta ng Apari, ito yung dapat nyo sa akin. Kasi tingnan nyo to. Tingnan nyo to maigi. Itong comfort nila, itong kupina nila na ano, swak na swak ito sa gabi. Especially kapag gusto mo humiga. Ito yung example kapag gusto mo humiga sa loob ng bus. Ito yung kailangan nating makita. Ano ba yung magandang experience dito? Kaya binibidyoan na natin to kasi we want to ensure yung passengers comfortability ay nandito din kasama ng mga nandito sa loob ng features na to, no? Sa ano po lang yan, ito pa lang upuan nito. Hindi pa natin na i-video yung kabila. So, isa-sideward natin para makita natin. Okay, so andito tayo sa kabilang side. So, ito naman, ito yung ating kabila. So, kung mapapansin po ninyo, may kasama po yan. So, katulad ng unang nailabas, same yung mga sa mga features niyan. So, ito yung mga additional features nito. Ito, yung ating yung ilaw kasama dyan sa ito po. Yung umiilaw po yan, gawa po dun sa Tarlac, pero yung makina is Scania. So, ito nga po, paggabi, ito yung magiging magandang kalabasan nito. Kaya, best experience ito kapag nakita natin to. And also, sa ating mga features sa pagganito, may mga tablet yan. Yung tablet, nandiyan po. Yung table, ito, nandito. Yung table, yung cup holder, iisa lamang yan. Kaya, hindi po nalalayo yung ating comfortability dito sa loob. No? At syempre, maliban pa po dyan, tignan nyo po kung kahit gaano kalaki po ako, mas na-experience ko na mas maluwag pala dito ngayon dahil ito nga, mas pinalawak yung legroom spaces. Kasi ako nasa 5'5 lamang, ay nakita ko na rin na pwede na pala sumakay, no? Kasya ako dito kahit iangat ko pa yung pa ako, kahit bumiga pa ako ng ganito kababa. So, magiging swak din ito sa mga gustong sumakay dyan. And also, kung mapapansin nyo kung may button sa taas, ayun na, papakita ko lang to, ano nga ba yung button sa taas. Yan. Nakita nyo, mawawala yung tablet. Pero pag binuhay nyo, it's a matter of fact na bubuhay yan ulit. Yan, di ba? Kung ayaw nyo gamitin, go for it. Pero, kung gusto nyo gamitin, bubuhayin nyo lang ito. Yung button na nasa taas, ayan po yung activation na pwede kayong mag-flip. Ayun, may kasama pa po yan, yung seat belt. Ito kapag nasa biyahe tayo. Kaya ito, yung gawang pura ng Florida, maganda-ganda na din. Kahit sa pagkakagawa pa lamang ng Pinoy, hindi na tayo magpapakubig pa na. Kailangan pa natin pasalamatan dahil sila ang mga nag-effort dito. Pinag-aralan nito mabuti, pinag-isipan nito mabuti, at higit sa lahat, naging maganda ito sa paningin ng mga pasahero, especially sa mga sasakay mamaya. Ito ang step kung paano gamitin ang kanilang hagdan para makakyat sa upper deck. Ito, sa video na ito ay pinakita ko na may mga magagandang step din pala. Ito ang pagpindot para gumanda ito upang makakyat ka sa upper seat or upper sleeper ng bus. Tingnan niyo po ito mabuti. Pagpindot ko, ito ang mangyayari. Bababa po yan, at itong apakan na ito ay sobrang tibay pa. Kung mapapansin niyo, isang baba lang, ulat ka na, mamamangha ka pa. Diba? Napaka-crafty namang Pinoy pagdating dito. Titignan naman natin ang feature sa taas. So, sa mga katulad nito, yan. Kahit ako yung hirap kumakit dito. Yan, oh. Okay.
So lumipat tayo sa upper. Lumipat tayo sa upper number 5, no? So kung mapapansin nyo, kung nandito ako sa baba kanina, nasa taas naman ako. Eh, same lang eh. Ito lang pinagkaiba pag dito ka sa taas. Yun, no? Yung aircon vent, ito ang pag-control nito. Kasama pa yun, no? Kasya-kasya ako dito kahit saktuhan lang yung katawan ko. But for at least, nakita ko na masarap pala sumakay dito. Dahil nakikita ng mga kaganda at pogi natin po dito. Marami pa silang ilalabas. Marami pa ang gagawin in the future. Yun, no? Nakikita po ninyo, ito yung upper set ng Executive Royal, yung Executive Deluxe nila or Executive Sleeper nila. Yun, no? Itong ilaw, itong lahat yan, nasa iisang lang yan. Nasa iisang pwesto, pares lang din ng motion. Tingnan nyo kung gaano comfortable dito sa taas. Diba? Sulit na, swak pa. Diba? Ayos! Upang malaman natin kung gaano kaganda at kung gaano ito bumiyahe, ay sinubok natin ito habang pupunta tayo sa NLEX upang magsubok tayo at magkaroon tayo ng pagkakataon upang maranasan namin para sa pagbalik ay makakasakay kami ulit na to.
Naka-video to. Video yan, pre. Si tayo na apat. Kasi John Rich. John Rich. Kasi John Rich. Nasa likod. John Rich. John Rich. John Rich. John Rich. Picture tayo mo kaya. Picture tayo mo kaya. Malalaman natin kung may mga kasabay tayo mamaya.
ma-videoan namin na maayos ang Scania Sleeper Bus version 2. Diba? Cyan color, sulit na sulit at swak pa. Wag papansin! Ako? Oo. Ano? Ano pa na? Alright. So habang nandito tayo sa ride ng Florida at Executive Speaker, gusto ko dun sa may number ko is D6. Okay, so dito tayo sa loob, no? And na-experience ko pa lang ito, no? So kanina, nag-check tayo dito sa iba habang nag-road test tayo. Now, nandito tayo sa taas sa 13. Yung pala, yung 13 or 11. Dito tayo nakapwesto. Dahil, mataas. Naging taas. Mga pangarap. Sabi kita niya lahat, puro sky. Ito, mga nandito. Marami. Nakabalik na kami at natapos na natin ang aming trip sa LX. Pabalik na sila ng Sampaloc at dire-diretso na sila rin dito. May napapansin lang din tayo sometime na kasunuran rin pa rin nila ang sleeper na S0017 na papuntang Mindanao Avenue at ang kanilang pink sleeper bus na papunta sila ng Mindanao Avenue that time. Pero at this point, papala muna tayo kay S0011 para magpakabit at magpadiretso na tayo sa Sampaloc at makapag-ready na ang mga crew sa pagbiyahe nila mamayang 6 p.m. Tumahan na tayo sa C3 Road para sa dire-diretso at spot na biyahe pabalik na Sampaloc.
lumipas ang aming isang oras na biyahe ay nakabalik na ito sa Sampaloc at nag-ready na ang mga crew sa departure papunta ng Cubao mamaya. Pinapark natin sa maayos upang video natin ito na maganda-ganda at swak sa view ng pasahero. Pagkatapos ng trip namin sa Sampaloc at pagbalik namin ay dumiretso na rin kami agad ng Cubao upang masilayan ang kanilang bagong executive sleeper bus ng GV Florida. Sa halaga 2,200 pesos ay ma-experience nyo na ang 1x1 executive sleeper class in an upgraded version na may free snack sa mura at no meal stop at iba pang stopover point-to-point lamang ito. Sa Cubao ay napasyahan na rin namin na pizza nito. Shoutout pala sa mga crew na nakasama natin dahil ito ay sobrang sulit at napakaganda pang tignan. Gusto pa rin namin makaabang sa Cubao at masambahan pero hindi na namin ito ginawa dahil nasulit na rin namin ang biyahe papunta kanina sa Sampaloc. Naging masaya naman ang enjoyment at higit sa lahat, naging masayang smooth overall. In conclusion, ito ang mga features na dapat nilang magandahan. Ang pinaganda nilang sopa, ang pinaganda nilang rate na tabak-tabak. Sa dati hindi na namamatay, ngayon ay pinapatay na nila. At that time, lahat ay 10 out of 10 para sa akin. At kung pag-alis na, bandang 8:15 PM, ito na ang kanilang pag-departure papuntang Aparicagayan. Iintay lang yung mga magsialisan ng mga sasakyan upang makapag-video tayo ng maayos sa kanilang pagbiyahe papuntang Aparicagayan. Isa palang malaking pasasalamat sa crew ng GV Florida Management at sa mga crew na nakasabayan natin sa ating biyahe kanina upang ma-experience nila ito. Shoutout sa inyo po lahat ng mga crew at saludo kami sa inyo sa pagkakaroon ng napakagandang upgrade at napakagandang servisyo ng GV Florida. Wow! Swak na swak, ayos na ayos. Nag-enjoy pa kayo sa ating vlog na ito? Huwag nyo na itong palampasin at subukan na nila at subukan nyo na rin ang kanilang bagong executive sleeper class na biyaheng Cubao sa Paris. Ang oras ng alis sa papuntang Paris ay 8:15 PM galing Cubao at 5:45 naman kapag ang Paris pagbalik ng Cubao. Nag-enjoy ang lahat at sana nag-enjoy kayo sa ating video na ito. Kung di pa kayo naka-follow ay huwag niyo po kalimutan i-follow ang ating mga social media accounts para maging updated pa kayo sa mga susunod na video. Sa Facebook at YouTube, Mr. A by Aaron Camposano. Sa Instagram at TikTok, Mr. A, the one and only. Maraming salamat po at God bless everyone.